Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ginabi. Salamat sa tumadagdag na subscriber, no? Bilang ko tayo ng reaksyon dito. Kay Sara Duterte. Ha? Inday Sara Duterte. Impeachment complaint. Press conference. Zamboanga City. 1 day ago lang ito eh. Oh. Pakinggan natin siya kung ano yung sinasabi niya tungkol sa impeachment. Ah? Gusto kasi mag-Vice President ni Martin Romualdez. At hindi niya alam, ayaw ng mga congressman at ng mga senador na mag-Vice President si Martin Romualdez. At hindi niya Paano mo naman alam? Maingay ho yung ano eh. alam na ayaw ng taong bayan mag-President si Martin Romualdez. Unfortunately, hindi maintindihan yon ni Martin Romualdez. Yun yung problema. Okay, next from Mirasol Montesa. Ma'am, nakakahiya sa buong mundo na ang Philippine National Police natin, who by the way has intelligence funds, hindi alam ang mga pangyayari sa ating bansa. Nakakahiya na meron tayong police na hindi nila alam ang threats sa Vice President. Kaya ka nga pinatatawag sa NBI para malaman nila kung ano yung threat sa buhay mo na sinasabi mo. Ano to, no, mga boss? Tama sabi ni Senator Trillanes. May topak talaga ito. Hindi nga nila alam kung ano sinasabi mong threat sa buhay mo eh. Ang sigurado sila, may kinausap ka na para patayin si Marcos at saka si First Lady at saka yung speaker. Yun ang sigurado. Pero yung sinasabi mong tangka sa buhay mo ni Marcos, wala naman siyang tinutukoy kung hindi si Marcos ang may tangka sa buhay niya eh. Dahil naghabili ng araw siya, di ba? Na pag napatay siya, patayin din yung para siya makabawi. Tuloy mo, Sara. Nakakahiya yan, ma'am. Huwag sila magsasalita ng ganyan kasi nagpapakita yan ng incompetence ng Philippine National Police. Dapat dyan, kung ako po ay Presidente, Secretary ng DILG, Chief ng PNP, ang sagot dyan ay, let us sit down and investigate the Abogado ba talaga to? alleged threats so that we will know if these are true or not. Kaya ka nga pinatatawag ng NBI para malaman kung sino yung sinasabi mong nagte-threaten sa'yo. Ngayon, wala. Yan ang tanong. Ayan ang sagot dapat ng tamang tao. Pagiging tao na tama mag-isip. Yan ang sinasagot dapat. Hindi yung sinasabing wala kaming alam ng mga threats. Nakakahiya na ang pulis, ganyan. So, ibig sabihin, ang dami nilang walang alam ng mga pangyayari. So, kaya pala, Talagang maraming walang alam. Kaya nga tinatanong ka dahil ikaw ang maraming alam. Ba't ayaw mo sabihin? Pangalawang pangulo ka eh. Di sabihin mo kung ano yung alam mo. Si Mary Grace Piatos, nasaan ba? Yung mga ghost student na kaya ka nga pinatatawag, no? kanya-kanya na ang mga kriminal dahil walang alam ang kapulisan. Nakakahiya. Mga kapulisan, wala raw kayong alam kaya nagkakanya-kanya na raw yung mga kriminal. Ayon dito, sa pinakamagaling, pinakamatalino na maraming alam. Para sa Pilipinas na naririnig na ang pulis natin ganyan magsalita. Ang Presidential Security Group o PSG na ngayon ay pangalan niya PSC, Presidential Security Command. Ang batas na gumawa nun, may
siya. Ang mandate niya is the protection of the President and his family, protection of the Vice President and his family. At meron pang iba. So, ang PSC kasi is a command under the Armed Forces of the Philippines. Walang mga pulis doon. AFP yan sa lahat. Ang mandate ng PSC, President and Vice President, bakit? Bakit yan ang mandate nila? Kasi our Constitution provides for the line of succession. The Vice President is the first in line. So, ibig sabihin, the state is required. Alam na ng tao yan, sinasabi mo. Alam, sino ba? Maliban na yung mga magbubukid siguro na hindi ang tanging laman ng utak nila kung anong kakainin nila kinabukasan. Pero yung iba, alam na alam niya sinasabi mo na ikaw ang next in line, kaya nga delikado si Bongbong. Dahil ngayon, dahil sa ginawa mong paghabilin, napatayin siya. Kumausap ng tao para patayin siya. Ha? Pag napatay si Bongbong, wala kang kasalanan dahil buhay ka eh. Dahil yun ang pinitigas mo eh. Na sakalang magiging naka-activate yung taong kinausap mo kung pinatay ka. Kaya paulit-ulit ako, di ba mga friend? Yung pagdadaddan niya na yun, ilagay niya na yung depensa niya eh. Dilagay niya na yung depensa niya eh. Basta open yung patayin siya. Dahil pag siya buhay, wala siyang kasalanan dahil buhay siya eh. Magaling to pero lulusot lang to sa tanga eh. Required is mandated by the Constitution and by laws to protect the Vice President. Kasi pag nawala Kaya nga 500 yata bodyguard mo, di ba? Oh. Para maproteksyonan ka, ano ba naman gusto mo? ang presidente, siya yung susunod. Alam mo. Kaya pinoprotektahan din siya. Kasi siya yung reserve. Kasi pag hindi mo pinoprotektahan ng reserve, Alam na yan ng tao. Sus Mariosep, anong pinagdadaldal nito? Tama si Trillanes. Meron itong topak. mo, wala ka ng reserve. Ang gagawin yan, pipili sila doon. I'd like to thank you for your time this afternoon and nagpapasalamat kami sa pagbigay ninyo ng opportunity sa amin at space sa amin para makapagsalita at makapagsagot ng mga issue at mga tanong. Okay? Okay. Ang taas kasi nung hagdanan. Okay, sige. So, We have our first question from Marisol Abdurrahman of GMA7. yes, GMA 7. Magandang hapon kasi I only have one question and five follow-up, di ba? Kasi tatlo lang daw pwede yan. Ma'am, have you received already the subpoena was served yesterday by the NBI? Yes, natanggap namin yung subpoena ng NBI and nilagay nila doon na they are investigating grave assault Yes. and violations under the violations under Pag natuloy yung impeachment, yung sa Senado nito, yung trial nito, at ganito ang sasagot nito, sus Mariosep, malamang hindi ito pupunta, oo, yun nga, wala. Oh, ito na siya mismo, ito na mangyayari sa trial sa Senado. Ganito na ang klaseng pagsagot niyang gagawin niya. Oh. Kasi ito yung press conference niya, eh, oh. Oh. Inday Sara Duterte impeachment complaint press conference sa Buanga City. Ito na sagot niya, oh. the anti-terrorism law. So what's your... Ang unang-unang ginawa namin is I requested to reschedule the invitation dahil nag-conflict siya sa schedule namin sa hearing ng House of
departments. So conflict silang dalawa. And pinrioritize namin yung hearing sa House of Representatives kasi kahit man hindi ako Matagal na yata yan. Tik na yan. Bakit hearing na naman? Hearing. Ha? Eto si Boom Tarat-Tarat. May press conference din siya. Kahapon yata to, February 21. February 21 pa. 2 days ago lang. Placed kayo. So, ano po yung reacts and what are the possible na campaign strategies pang gagawin nyo? Since pasok kayo dun sa 4 to 12 Senate. Okay, thank you. But anyway, alam mo, yung campaign strategy, hindi eh. I think ang importante ito, people will listen to you na totoo sinasabi mo. Wala kami strategy eh. Hindi Tinatanong siya kung anong campaign strategy niya. Wala raw silang strategy. Sakit din ang ulo to si Boom Tarat-Tarat na to. kami nag-iisip, ang ganito gagawin. Wala. Dapat from the heart ang pagtulong eh. Well, yung aking survey, alam mo, 27 years na ako nag-daily show eh. 27 years na ako nakikinig sa kanila, nakikiramdam kung anong dapat gawin. And I think Ang tanong kung anong campaign strategy mo, ang layo naman ang sagot mo. Really? this is the right time for me. Ito ang tamang panahon na para magawa ko rin gusto kong pagtulong sa lahat. Not just inside the studio. Hindi lang magbibigay ng jacket, magbibigay ng cellphone, 10,000, 20,000. Ito mas kailangan na mas malawak na pagtulong sa ating mga kababayan. Hindi lang po pwede sa TV5, GMA, ABS, just a one show. And then, for me, alam niyo naman, marami na nag-alok sa akin to run for senatorial. But ako, sa tingin ko, dapat handa ka sa lahat eh. Hindi ka pwedeng sumabak sa isang bagay na wala Ibig mo sabihin ngayon, handa ka na, Willie. Sa klase ng sagot mo na yan. Sige. akong alam. Sabi nga na nila, wala daw nga akong alam. Tama naman sila lahat eh. Wala akong alam na mang-api ng kapwa. Wala ka palang alam eh. Ang sinasabing wala kang alam, sa Senado, paano ka yun ang sinasabi, hindi yung, ang sagot naman niya, wala raw siyang alam ang api ng kapwa niya, wala raw siyang alam magnakaw. Kapwa ko, wala akong alam ang isa ng bawat Pilipino, wala akong alam na magnakaw. Ang alam ko lang, makagawa ng kabutihan sa mga nangangailangan nating kababayan, which is, ilang presidente nang dumaan, ilang senador, ilang mayor, ilang congressman. 27 years ako nakikinig sa mahihirap eh. Sabihin na, alam ko yung damdamin nila at galing din ako sa ganung buhay. Well, yung ratings for me, it's not about nawa. Alam niyo talagang ito si Willie Revillamin na to, galing talaga sa wala to. Extra nga lang to eh, drummer daw siya, ganun. Kinasabi naman niya, pinagpala nga to eh. Pero umasenso to talaga sa mga game show. Tsaka yung mga show niya, diba? Mga show niya, mga dancer lang nito, lulupit eh. Halos nakapantit bra lang eh, diba? Tapos yun nga, magaling ang bukadura niya, Kaya umasenso, diba? Maraming bumilib na talagang ito'y matulungin, diba? Pero teka, sino ba nagpayaman sa'yo, Willie? Yun lang ang tanong, paano kayo yumaman? Diba? Sa game show. Yung pinamimigay mo sa game show na sinasabi mong tulong mo, galing hindi naman sa bulsa mo eh. Di ba? Sa bulsa niya ba galing? Hindi. Sa sponsor. Para ka rin si Tulpo eh. Tuloy. Na 1 ka, number 12 ka. Importante, manalo ka para magawa mo yung gusto mong gawin sa bansa natin at sa ating mga kababayan. Hindi na sila nahihiya. Good afternoon po. Okay na. Good afternoon, Sir. Snowbado po from Summit Media and Billionario. Sir Willie, a question lang po. Ano po yung nagtulak sa inyo to support ito pong 132 GP Party List? Kumbaga, yan po yung nagtulak sa pag-boom talaga ng inyo pong career, no? As a personality. Nakita niyo po ba yung mga ginagawa nila na binanggit po kanina ni Attorney JP as some of the reasons why you're supporting this party list this time? Ano po yung paniniwala niyo that this party list can help kumbaga, propel yung inyo pong tinutulak para sa may... Nakasubaybayan ko to si Willie Revillame, Sidekick lang to nila Cesar Montano. Ganun. Yung itong nito sa pelikula. Oo. Nung nasa game show naman siya, kasama niya sila Randy Santiago, saka si Jan Estrada. Nasususpindi pa nga to dahil sa kabastusan. May hirap. Thank you, sir. Good question. Alam mo,
Wala pa siya sa mundo, nakakalaro ko ng father niya sa golf. Kilala ko na si Congressman GP as a person, hindi as a party list. Matagal ko na nakasama ang tatay. Pinuputol ko po kasi hindi ko naman nagusto yung kwento niya no. Oh. Isa kami sa isang hangarin eh. Hindi mo kailangan maging magaling eh. Hindi mo kailangan maging cum laude, valedictorian, para gumawa ka ng kabutihan sa iyong kababayan. So itong aming team, it's really a goodwill team. Ang ibig sabihin to, Kung ganon, Willie, nagkakamali ka ng pintong pinapasok kung kabutihan lang ang gagawin mo. Hindi po pwede sa Senado na mabuti ka, senador ka na. Di ba? Gagawa ka ng batas dyan eh. Parang sinasabi mo na mga senador hindi mabuti. Di ba? magandang hangarin namin. Hindi na namin kailangan pa ng kung ano-anong pag... Ako, I think, alam niyo naman, nagkampanya na ako dati sa tumakbong presidente, nakita ko na lahat. Talo, yung kinampanya nito presidente, si Villar, di ba? Talo. Siguro that's my training eh. Kasi nadidinig ko at nakikita ko kung ano pangangailangan. In fact, naiisip ko nga, nung nagkaling kami kabanatuan, ang lagi sinasabi sa akin, pwede pang biling gamot, yung anak ko hindi makapag-aral. Nung ko ba nadidinig yan? 15, 20 years ago eh. Hindi na babago ang buhay, pero ang dami ng ginawang batas. May nagawa bang batas para sa mahirap? Natupad ba lahat yung batas na ginawa nila? Di ba? May follow-up question ka ba? Parang... So, pag pumasok ka sa Senado, makagawa ka ng batas para sa mahihirap, ganon. Diba, ibig sabihin mo? Ibig sabihin nito, mahihina yung mga politiko dahil walang batas na nagagawa eh. Di pagpasok niya, baka may gagawin siya, no? Matuloy mo, Willie. Parang, Kasi sa lakas po, yung GP party list, as we all know, alam niyo po yung sa MyBC, may 3 times so may po silang medical issue doon, libre mo, check-up, etc. Tapos tumutulong po sila sa mga estudyante ng mga magsasakang mga mahihirap. Nakita niyo rin po ba yun po? Kaya po, isin niyo yung GP party list sa program? in fact, bago ko sila, inag-aralan ko muna sila. Kasi baka itong pinapasukan kong grupo hindi ba? Hindi magandang image. Baka makakatulong ba sa akin ito? Makakatulong ba ako sa kanila? In fact, nakita ko magandang kausap ang isa abogadong bata. Hindi naman ako abogado. Alam ko lang naman yung gumawa ng, alam mo na, paraan para makatulong sa araw-araw. Ang father naman niya, businessman at the same time, congressman, na magandang record. Marami ako nakakausap na ka-congressman, nasa Senado. Oh, partner mo pala si Kong GP. Okay yan. So, ang ganda ng image, ang ganda ng puro positive yung nadidinig ko. Wala akong nadinig na, pare, huwag ka dyan. Naku, gagamitin ka lang yan. Never ako nakadinig ng ganon. Follow-up question? O sige. O sige. Hindi, tigdagan mo pa. Sige. Ano ba ng GP party list na nakita ninyo, boss, na kumbaga pagiging bukal niya ng tumulong na nakasilip ninyo kaya po Pilipinas? Wala na sila. They're very much contented sa buhay nila. I think the good heart, yung puso talaga para sa pagtulong. Yun lang na yan eh. Simple lang naman ang buhay eh. Ba't ba kami nandito? Ba't ba ako tatakbo? Kami ba yung magagawa pa ba ng kasamaan? Gagawa pa ba kami ng pagnanakaw? Sobra-sobra na yung nangyari sa buhay niya, sa buhay ng tatay niya. Kumpante na kami. Ako, sobra pa sa panaginip ko yung nangyari sa buhay ko. Gusto ko naman ibalik sa ating mga kabayan. 94%. Totoo sinasabi ni Willie. Talagang sobrang swerte na ito. 7% dahil na mahirap ang Pilipino. Anong dapat mong gawin ngayon? Anong batas para sa iyong mga kabayan? Kasi kung tatanungin niyo ako, ano bang propaganda mo? Anong plano mo? Siyempre makagawa ng kabutihan sa mga kababayan natin. Mabago ang buhay. Tama yung sinabi niya, sa kanyang distrito, sa kanila edukasyon, di ba, trabaho, saka health. Pero sa akin, in general, I think ang importante, health is wealth. Kalusugan Kailangan yung kalusugan mo, talagang maayos ang iyong para makapagtrabaho ka, mabigyan kang trabaho na maayos. Kasi ang hirap, pag may sakit ng magulang mo, asawa mo o anak mo, from there, okay. O after that, kung nakakapagtrabaho ka ng buti, mabibigyan mo ng magandang edukasyon ang anak mo. Yan ang basic na kailangan natin mga kababayan. Wala nang question? Thank you very much. Anong gagawin mo nga? Ipaliwanag mo, Willie. Okay. Sir Will dito po. Thank you, Snow. Tayo daw po ako kasi natatabunan ako dito. Hello po, Krisha Subing po from The Inquirer. This is for you, Sir Willie. Sir, naalala ko po na dati tinaas po ni President Duterte yung kamay niya as a senatorial candidate, but now it seems that you're distant from the PDP Laban state. So can I ask, ano po yung status of your candidacy? Are you
affiliated with PDP Laban? Are you running as an independent? And what made you decide to run as such? Very good question. Very good. Affiliated ako sa mga Pilipinong nangangailangan ng tulong ko. Wala akong Yun ang mabigat eh, no? Wala siyang affiliated daw siya sa, tinatanong siya kung saan partido siya eh. Affiliated eh, kung kay Digong o whatsoever eh, ha? Wala. Siya raw affiliated daw niya sa Masang Pilipino. partido. Walang Hindi partido. ako sa gobyerno, hindi rin ako sa PDP Laban. Independent ako. Ibig ko sabihin, ang lahat ng kasama ko dito yung mga kababayan natin. Sila ang partido ko. And I will listen to them. Kaya nga, ang ginagawa namin, wala kaming entablado. Wala kaming mga speakers sa malakas. Wala kaming mga ilaw. Ang gusto ko, madinig ko talaga yung bawat sasabihin ng mga kababayan natin. Nahawakan mo sila, nangyayakap mo. Which hindi. Imagine mo, kung nagkakampanya ka, nasa entablado ka, hindi naman nila nahawakan eh. Eto, nahawakan mo sila. Nakakababa kami sa kalye. Nabibigyan mo ng jacket, nabibigyan mo ng t-shirt, nabibigyan mo ng cap. What is the meaning of, ako sa totoo lang, no offense man kahit kanina, I don't want to be called as a politician. Pag sinabi ng politician ka, nasa isip Ayaw palang tawagan ka politician. Eh, ba't ka pumasok? Ba't ka tumatakbo? Tangan, sakit na ulo ka, Kimo. Ay, Kimo. Willie. Ayaw pala matawag ka politician. Ba't tumatakbo ka? Para ano? isip nila corrupt. Hindi makakakunan. I want to be called as public servant. Gusto ko talaga magserbisyo. Kasi sapat-sapat na yung pinagkaloob sa akin ng Diyos. Sa lahat. And then, Hanggang dyan na lang tayo, Willie. Total, yan ang sinasabi mo, di ba? Willie. Di, ang gawin mo, kung sakasakaling ikaw, ipakakapasok sa Senado, mahaba ho ito eh. Tinanong din siya dito kung ano magiging pasya niya kung sakasakali siya ay magiging judge sa kaso ni Sara Duterte. Hindi ko pa ika nabasa. Hindi ko na ho tinapos siya. Vlog ko lang. Tinapos ko nga, pero sakit sa ulo, ang sagot, no? Na yun nga, kung sakaling, kung ano raw magiging para sinasabi niya na yung mga abogado niya, kung anong magiging desisyon ng ituturo sa kanya doon sa kung anong kaso ni Sara Duterte, wala raw kaibigan sa kanya, yun doon daw siya sa tama. Yan ang sasabi niya. Sa tama lang daw siya, Ibig mo sabihin, para sa'yo, Willie Rebillame, tama ang nangyari nung panahon ni Digong. Yun lang yun. Tsaka yun nga sinasabi mo, Willie. No? Pagtulong, puro pagtulong ang pinagsasabi mo eh. Na hindi ka na magnanakaw whatsoever. O, di ba? Ito gawin mo. Mag-under oath ka na hindi ka tatanggap ng sweldo. Napakalaking tulong na yan na magagawa mo sa sambayan ng Pilipino na sinasabi mo na yan ang iyong partido. Sa mahihirap. Ba? Mga walang pambiling gamot. Meron pa siya sinabi rito eh. Mas marami raw namamatay ng mahirap kaysa sa mayaman. Puta. Ano ka namang may marami mamatay ng mayaman kaysa wala ang pambiling gamot yung mga mahirap eh. Maasa nga lang sa yung mga barangay, sa naho tayo dyan. Nakahingi ko tayo ng libre-libre sa health center. O may kaibigan din ho ako ganun. O di. Libre, di ba? Pero yun nga, Willie. Mag-under oath ka na ikaw ang unang senador na hindi tatanggap ng sweldo. Buwan-buwan. Malaki-laki rin yata, milyon din yata sweldo nito mga to eh. Di ba? At ayon kay Willie, hindi naman niya kailangan ng pera eh. Kaya, hindi ayaw ko nga matawag ako politiko eh. Di ba? Kaya yun ang ani ko. No. Para hindi ka matawag na politiko, hindi ka politiko talaga niyan. Hindi ka tatanggap ng sweldo. Malay mo, Willie, maging presidente ka pa. Pagdating na sweldo mo, Luzon, Visayas, Mindanao, lahat ng mga mahihirap dyan, doon mo ibagsak. Bilihan mo sila ng kung ano-ano. Meron ka naman helicopter, hatid mo. Bigyan mo sila. Total, wala ka namang alam ka mo kung hindi ang tumulong. Di yun na lang ang gawin mo, tumulong. Tulong lang ng tulong.
Huwag ka kukuha ng sweldo. Total, ay, sabi mo na nga, sobra-sobra naman yung naibigay na sa'yo ng Panginoon, di ba? Oh. Yan ang gawin mo. Ikaw lang siguro kauna-unahang senador na hindi tatanggap ng sweldo. Di ba? Oh. Tatalunin mo yung mga yan, yung mga matatalino na sinasabi mo, mga cum laude, na tumatanggap ng sweldo. Ikaw, hindi ka nga cum laude, pero talagang napapanindigan mo na ikaw ay para sa mahirap. Di ba, mga friend? Oh. Yan ang gawin mo, Willie. Kung katanggap ka ng sweldo, niloloko mo lang ang tao. Tutulong mo. Madaling magdadaldal eh. Tsaka ito, magaling ang bukadura talaga nito eh. Akalain mong nakaabot ito dito, oo. No? Sino mag-aakala, di ba? Sa galing ng boka. No? Marami yung ano to eh. Issue ng araw to eh. Oo. Pati mga dancer eh. May mga nagrereklamo dito noon eh. Wala namang ano. Hindi naman sila napakalakas nga. Di ba? Marami yung issue to. Si Willie Rebillame. Yung sa Stampede, dami rin namatay. Di ba? Puntahan daw niya yun. Nagluluhod daw siya doon. May siya. Marami siya. Magaling ang boka. Magaling ang boka. Oo. Pero yun nga. Dito, sa totoo lang, wala akong makukuha ang boto to. Oo. Maski isa, wala. Dahil alam naman natin na mangyayari na naman. Yan ang bet dyan, no? Nasa Magic 12 daw ito. Ito ay magiging judge sa ayaw at sa gusto ni Willie Rebillame. Magsusuot siya ng robe. At nasa kanyang kamay ang pasya kung si Sara Duterte ay gagawin niyang guilty sa mga kasong nakasampa sa kanya. No? Yun lang yun. Nasa kamay nila. Nasa kamay ni Kimo, si Bumtarat-Tarat, si Bato, si Bongo, Bilyar, Lapid, dito Lapid, diba? Sino pa? Mga papasok yan. Manny Pacquiao. Mapasok din yan, Yan mo yan. Isa na lang kulang. Hindi natin alam si Estrada, si Cayetano, Tulfo, hindi natin alam yan, Diba? Hindi nga pumirma sa impeachment yan, Diba mga friend? Yan lang yan. Sa Freedom Park sa Davao City upang ipahayag ang Ito kay Idol Vlogcaster. kanilang paninindigan laban sa panawagang impeachment at ipagtanggol ang Vice Presidente na si Inday Sara Duterte. Ang detalye mula kay Jean Domingo. Sa Freedom Park, Davao City, umalingaw-ngawang sigaw ng pagkakaisa habang nagtipon ang mga taga-suporta ng Vice President Inday Sara Duterte. Dali, ayusin natin. Organizers ang rally na ito ay sa mapayapang pagkilos na naglalayong ipakita ang suporta at pagmamahal ng mga botante kay VP Inday Sara Duterte. Ayon sa mga ito, pagkitipon na ito ay hindi lamang laban sa mga isyong politikal. Ayun na ho sila ngayon. Nagrarally na ho yung mga naniniwala na napakabuti nito si Sara Duterte. Na si Sara Duterte ang makakapagpaunlad sa Pilipinas. Na si Sara Duterte dapat ang maging Pangulo. Lord, grabe no mga boss. Kaya yung impeachment na sinampan nila sa Supreme Court, yung para pahintuin, lahat na ginamit no? Ombudsman, nagamit. Pinagkakasuhan daw sila Martin Romualdez. Tsaka yung mga ibang kongresista na pumirma sa impeachment para ma-impeach ito sa Sara. Naghahanap na ng butas yung mga abogado niya, yung mga kanyang mga cronies, no? Tapos yun nga, ginamit na Supreme Court, nagsumbong doon. Tapos eto, yung mga hindi pa ho yan na nagigilty Lalo ho kung mag-guilty yan. Yan ho mangyayari mismo, gulo.
Manggugulo yung mga yan. Diyan natin malalaman nga kung ano yung sinasabing dito, God Save the Philippines, ni Sara Duterte. Pag siya na guilty. Hindi ko natin alam. Pero yun nga, lumusot man siya, marami pa rin kasong ICC. Meron pa yung ito, yung plunder. Marami siyang kaso na hindi niya maipaliwanag eh. Di ba? Nung nando siya sa Quadcom, hindi niya maipaliwanag kung nasaan yung mga perang nawawala. Daan-daang milyon. Kaya maraming matibay lang to eh. Kung kasing may hiya lang ito kagaya ni yung nagbaril sa sarili. General Reyes ba yun? Oo. Nagbaril sa sarili, hindi niya nakinaya. Ito, matigas to. Talagang lintikan ng tibay ng mga mga Duterte na ito. Oo. No? Sa dami ba naman ng kwarta na ito eh. At yun nga, hawak nila yung mga ibang sangay ng gobyerno. Magkulab na tayo mga boss. Si Lord na ho ang bahala sa Pilipinas. Diba? Shout out Jeff Ramos na Librado Tubico, shout out. Siyang tunay Karox. Ano pa nga ba yan? Ano pa nga ba yan lang ang tanging paraan para malusutan ang kanilang mga katarantaduhan? Pwedeng kidlatin nawa kayong mga mag-aamang halimaw. Tayo dyan. Kalat ni Baya, shout out. Hi, Raisi. Mary Chat from Bangkok. Shout out sa inyo mga boss. Hello Akira. Librado do Bicol ito. Tatak Duterte, ghost employee at student. Hi, nako Pilipinas. Bleng-blong. Ano ba? Aba ay baka mauna pang bumangon ang tatay mo. Gising-gising naman. Sayang ang pagka-Marcos mo. O talagang hindi ka tunay na Marcos. Patay tayo dyan. Mike, Michelle, Edwin, shout out my friend. Joey Tobilea, shout out Mundo Cheng, hindi man matuloy ang impeachment na yan, paano naman yung kaso niya na pag nanakaw, yung ibang plunder case, may lusot pa ba siya? Yun ang hindi natin alam, Mundo. Hindi natin alam, Ay. Yun ang sinampang kaso dyan, Disbarment case na sinampa dyan, wala pang nangyayari. May nakasampang kaso sa mga yan wala pang nangyayari. Walang gumagalaw. Wala. Mundo ulit Kung ano man ang nangyari sa pagsibak ni Zubiri noon sa Senate President, noon dapat ganun na ang mangyari kay palpak na si Cheese. Mary Chat, the great liars are the Dutertes. Sabi niya. Mundo Cheng ulit paano mo makakasuhan sa civil service yung pinagbantaan walang bayag, hindi makaimik ni ICC, hindi kayang papasukin, masyadong dinadaga ang dibdib niya sa mga Duterte. Asan ang tapang na sinasabi mo kailangan sa gawa, hindi sa bunganga lang? BBM, patay. Mundo Cheng ulit Ang lahat ng mga nangyayari, kaguluhan sa ating bansa at sakit ng ulo ng bawat Pilipino ay kasalanan lahat ng ating Pangulo kuno ng ating bansa. Para ano pa ba? Parang ano ka pa, Bongbong, na nariyan ka para pasakitin ang ulo ng mga mamayan sa kaduwagan mo. Maawa ka naman sa amin. Nasa gawa, hindi bunganga. Ang tapang BBM, totoo yan. Batang blooming treat. Joel Molina, shout out. Ang malaking problema kay Escudero, pinatagal-tagal ang hearing sa Senado at nag-aabogado pa si Cheese sa mga Duterte. Rogelio Asuncion, shout out. Sabi nga ni Secretary Llamas pakyut Karox, ito lang ang pwedeng gawin dyan para wala nang usap. Either isang pitik ni BBM or
prayer people power. Yun. Finish or not finish, pass your paper na. Yun nga sinasabi ko eh. Walang mangyayari dyan sa tansya ko. Diba, kalat ni Federico Mandak, shout out. Yung paglapit ng kampo ni Sara sa Supreme Court, ay talagang ramdam nila, may tulog sila kung patuloy ang paglilitis sa Senado. Yung totoo, hindi lang ramdam, talagang yun ang mangyayari. Kaya gawin nga lahat eh. Makakalka lahat ang itatago nila, mga bank accounts daw. Kaya ngayon si Digong mismo ang namumuno sa depensa nila. Malalaman kung yun ang ilagay niya dyan sa Supreme Court, ay papaboran siya. Yun ang sabi ko sa'yo, Federico eh. Hindi naman basta-basta kakana si Digong dyan, nang ganun-ganun lang. Mayroong cellphone. Alam naman, hindi niya alam ang number nung kanyang itinalaga dyan. Sa palagay mo, pwede ba akong makiat dyan? Susuportahan niyo ba ako? Diba? May go signal. Malamang sa alamang may go signal yan, mga boss. Sige na, bahala dyan, patay tayo dyan. Diba? Kaya ako hindi na ako maasa dyan eh. Ito lang. Ng impeachment na yan, magigili si Sara Duterte. Hindi man paboran ng Supreme Court yung gusto mangyari ni Duterte na TRO. Sa Senado, nakita mo naman na talaga namang almost walang mangyayari. Diba? Ang dami na nagsasabi kay Chis Escudero na umpisahan mo na. Ang kakatwi-katwiran. Pinatagal nyo dyan, tapos ako papuruin yun. Hindi pwede yun. Tayo 5 buwan. Di ba? Hindi naman mga tulonggis lang yung nagsasabi sa kanya na dapat mo nang umpisahan dahil nga doon sa fourth week. Di ba? Ewan. Kakasawa, mga friend? Ano to? Kaya ngayon si Digong mismo kaya si Cheese feeling VIP siya, taas no talaga. Tingnan mo nga, parang nang aasar pa. Wala daw public glamour kagaya ng kay Jose Cristo. Gusto pala ni Cheese ay magrally ang buong Pilipinas sa harap ng Senado para panahon ni Pilato at Barabas na nagsisigaw ng mga tao. Yun ang gustong public glamour ni Cheese. Di kaya may saltik din to. Parang nga no? Ganito talaga kapag nahawakan ka ng mga Duterte, nawawala yata sa katinuan, lalo kung napangakuan. Kagaling natin, no? Testenko, shout out. Good evening, Karox. Mauubos ang buwenas ng mga Duterte, lalo na pag nawala sa pwesto si Martires sa ombudsman. Diba? Testenko ulit, oh. Palagay ko pati pag hindi ng convict si Sara ay hindi papayag ang mamayang Pilipino, sigurado ako magkakaroon ng people power. O yun. Kaya nga dapat dahil nila sa plebisito, magbotohan ng mga taong bayan, let the people decide. Kasi pag hindi yan na-convict, magagalit din ng tao dahil sa Senado. Oo. Parang kagaya nung kay Erap, ganun. Tao rin na nagpalayas, di ba? Di Marcos Sr., sino nagpalayas? Tao rin, di ba? Si Enrile lang at saka si Ramos, walang tao, dinikdik sila ng pinong-pino ng mga militar, di ba? Kaso nandun mga tao, kaparian, lahat kompleto Ganyan mangyayari dyan. Shout out, Tia Deli, siya rin sa PEDA. Kung wala si Prince Ervin, mukhang busy. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out. Dolor Garcia, friend Amy Bingson, shout out. Eman Escalonanak, shout out ha. Pastor Jun Lagon, shout out. Christian Cheng, sabi. Have a great evening po, Tatay Rox. Kilala po kasi ng Duterte Planning ang Malacanang. Alam ng mag-amang Duterte Planning ang weakness ng Malacanang. Kaya pinaglalaroan lang nila ito. Yun. Christian Cheng ulit Napanood ko din po yan kay Atty. Ricky na pati ombudsman na nag-call a friend na din ang mag-amang Duterte Planning at pinapakasuhan di nga lang pinakasuhan ang mga kongresista na pumirma pabor sa impeachment at Sara. Suspendido na nga sila, isa na doon si Kimbo at lalo na si Romualdez. Kasi naman po dinaan ni Romualdez
Charis Pingpenko, ano to? NG, COST, Dragon Fruit, sa kanilang akap. Kaya naging majority ang resulta ng pirmahan. Tama po kayo, Tatay Rox. Sa gulo-gulo nila, ang gulo-gulo nila, daig pa ang sabog-sabog, sapot ng gagamba. Sabog-sabog na sapot ng gagamba, ha? Christian Cheng ulit, oh. Tay Rox, posible po talagang ang mga analysis niyo diyan sa dalawa na yan, si Mark Rox Duterte, ako din po, may mga senaryo sa isip ko. Kako pag nangyari yun, saka ko na lang po ipapa sa inyo. And exactly, ganyan ang nasa isip ko. Basta may nasisinag po ako na one of these days, may something talaga na mangyayari. Di pa ito ang nangyayari. Ito ang bogus government. Patay. Pahabol, sabi anak Christian Cheng. Pahabol po, Tay Rox. About po sa sinabi ng isang ka-warriors, di naman lahat ng naging presidente ng Pilipinas, lahat kurap, katulad ng mag-inang Aquino. Di po sila kurap, more power po sa vlog, Tay. Ingat po. Ingat ka rin dyan, magpataba ka, makulit ka. Elizabeth Scare, shout out. Good evening, Sir Rox. Grabe talaga ang pinaggagawa ng mga Duterte na yan. Ginagawa ng butas ang impeachment para matigil yan. Kasi nga dyan, mabubuking ang baho ng mga yan, lalo na baka mabubuksan ang mga bank accounts nila. At doon nakatago ang mga bilyon-bilyon nilang yaman. Kaya ganun na lang nila pinoprotektahan yan para huwag matuloy yan. Ay. Hindi ano yan, malaking pera ang ginagastos nila na sa mga oras na to. Baka dyan sa Supreme Court na yan. Ha? Ano ba naman sa kanya yung magtapo ng bilyon? Ha? O sabihin natin daang milyon sa mga nandiyan dyan. Ba? Napakarami, bilyon ng pera ng mga yan. 100 milyon, kaya 200, 300 milyon, 400 milyon po. Pag di ka naman na yung batas na nakapiring, matatanggal yung piring sa dami ng kwarta sa harapan. Lagi. Elizabeth Iscare naman. Ito naman si Cheese, na parang akala mo hari na di mababali ang utos. Ibang klase din kung umasta. Kitang-kita naman ang pagka-pro Duterte nito. Kaya nakakawalang gana itong mga senador. Ay nako, lalo na mismong presidente ng Senado, wala nang panawagan ng mga tao. Kasi nga ayaw niya, no choice tayo kasi pro Duterte siya. O di ba? Elizabeth Scare ulit. Sir Rox, ang akin lang, ang dapat ikaso dyan, yung dapat na makulong siya habang buhay. Lalo pa ang dami ng mga ginawa niyang kahayupan sa ating bansa. Hindi lang dapat matatapos ang ginawa niya sa impeachment lang. Kriminal yan. Kriminal yan, Sir Rox. Kulong dapat yan. Lalo na mag-amang na silang parehong mga hari ng demonyo kung umasta. O, di ba? Wizkid, shout out. Mahirap kitlin ang demonyo. Patay. Ted, sabi ni Ted, no? Pag narinig ko ang impeachment, mas naiinis ako kay Escudero. Siguro kaya ginawang SP itong si Escudero ay dahil sa mga Duterte. Ang mga bumoto dito para palitan si Subiri ay 15 senador na mga Duterte. Kung di ako nagkakamali, si Senator Risa Ontiveros ay parang neutral sa botohan. Isipin man natin na wala si Escudero, mawala si Escudero sa Senado, ay wala rin palang mangyayari. Kaya pihado na ibibiyahe ni Escudero ang impeachment ni Sara hanggang makarating sa Agosto. Tulad ng sinabi niya. Ganyan tutunawin ni Escudero ang impeachment case ni Sara. Dapat talaga people power na. Totoo. Tsaka dapat na nga, kasampahan nyo na ng criminal case. Ano ba? Tangin na naman. Ang liwa-liwanag ng criminal case niya, putik yan. Oh. Ben Torres, shoutout. Okay lang kasuhan nila ang mga tao ni BBM. Basta't sagutin nila ang mga kaso nila. Huwag nilang iwasan. No? Diba? Totoo. Ben Torres ulit. In the end, makakasuhan na din sila. O, diba?
Bentores ulit. Ayusin dapat ni BBM ang mga kumukontra sa impeachment ni Sara. O, yun nga. Jane Labay na, shout out ah. Si Rox, nabisi ang lola mo kahapon, kaya nalimutan kong mag-comment, pero nanood ako sa vlog mo. Oh, kala ko kumati na naman yung balat mo sa paa, sa talampakan, ha? Jane. Hi, Sir Rox. Ang Supreme Court, medyo tagilid tayo dyan. Pero sabi nga natin, walang mas powerful sa ating Diyos. Totoo yan. Rod Dizon, shout out ha. Sir, sa totoo lang, ang goal nila ay patayin si BBM. Sa akin lang, mayroon na silang pinangakuan o binayaran na patayin si BBM. Si BBM. Niya pilit na ayaw mag-resign ni Sara kasi yung binayaran nila very active. Yun, Rod Dizon. Ha? Very active na ngayon yan. Sabi nga now or never para atakin o patayin si BBM niya. BBM, madaliin mo ma-impeach si Sara kasi pag ikaw ang napatay, hindi lang ikaw ang mapapatay, pati angkan mo from all your children to Ivy's family at sa mga Romualdez clan. Galing mo, Rod Dizon. Yan din ang naiisip namin nila Ronald Llamas eh. Diba? Tsaka nila Senator Trillanes ha. Jane Labay na ulit. Si Rox, hindi ako nawawala ng pag-asa. Darating ang ICC. Ay may blessing yan ni BBM. Pakunwari lang yan si BBM. Sana totoo ka. Jane L ulit oh. Si Chiswis naman si Chiswis naman diyan ang tao ni Digong sa Senado. Pag nagkagipitan neutral, pag nagkagipitan natural. Patatagalin niya ang hearing ni Sara pero nagkakamali siya kasi feel ko na ang taong bayan mismo ang makakalaban ni Quezon Puti. Si Rox, this time is not like other times na petiks-petiks lang ang taong bayan. Nakatutok sila dito sa impeachment case. Kaya kita mo naman, aligagas ang Digong. Diba? Jane ulit oh. Si Rox, sabi ni Sara, Ox lang ma-impeach siya para makapagpaliwanag kuno siya pero ngayon, nagkatotoo ang hiling niya. Kung todo takbo sa Supreme Court para pigilan ang Senado. Totoo. Ano? Jane ulit to. Si Rox, diyan natin, si Rox, antayin mo itong comment ko sa Tony ng kanyang Torete. Na Torete kay Tore, si Abines. Na Torete. Si Abines, yak-yak eh. Ginaya ko si Batang Manila Toits. Nag-iiyak ang DDS vlogger kay General Torre. Sige lang. Jane L. Ito namang si Dado, biglang bumait kay General Torre. Halik sa puwit ni General Torre ang Dado. Nang kasuhan bumait. Sana nga ginaya ni Abines kaso naghahanap pa ng sakit ng ulo si Abines na itik. Nabakla tuloy ang lola mo. Chupista Bunao, shout out. Good evening po kuya, babati lang po ako sa iyo ng pamilya mo pong mahal at sa mga ka-warriors. Good night po. Good night Chupista. Amado Galang, shout out. Talagang weak leader lang ang BBM. Takot kay Sara. Baka hindi abutin ng 4 na taon mapatalsik ni Sara si BBM. Dahil ganon ang plano ng mga Duterte bago pa mag-eleksyon noong 2022. Diba? Hindi natin alam eh. Sa ngayon, sa nangyayari, anything is possible. Kaya yun nga. Dasal. Wala talagang mapisil eh. Wala kang maipili eh. Puro panapon eh. Reynaldo Gonzales oh. Anong lahat gagawin? Duterte, sa sobrang dami nga nila, nagawang piling din nila. Sila may-ari ng sanlibutan. Iisa takbo ng mga utak nila. Lalo na yung may nagpapanggap na siya ang may hari sa sanlibutan. O, diba?
Reynaldo ulit, oh. Uy, magsang oras tayo. Alam mo, Sir Rox, kung si Ka-Percy pala, kung si Ka-Percy para wala nang gumamit droga, lagyan ng laso. Totoo yun nga, sabi ko, di ba? Para sa akin naman, parang wala na magnanakaw, mga gahaman sa salapi, lagyan na lang ng detector. Basta kurap at tiwali, makakuryente, tingnan natin kung umabot pa sa korte mga gunggong. Totoo. Bukas paliwanag natin yan, Rinaldo, kung bakit talagang napakaganda niyang lagyan ng laso ng droga. Kalat niyo, hinihintay. Kasani, ano ang hinihintay mo? Isulat mo sa balota si Idol FLM, patay tayo dyan, si Bishop Jam at si Doña Remedios, ang magkakaalaman at nang buhol-buhol na. Idol FLM, ikaw pa rin. Long live. Ano to? Walastik ang buhay na ito. Waladig ang buhay na ito. Wala na yung train. Kau na. Si ano ang naniniwala na lang doon si Garcia kay FLM. Kaya lahat ni Bayo ito, Diyos ko day, hindi ko sukat akalain sumakit ang dibdib at ulo ko. Oh heaven, ha? Kalat niya naman. Kita mo na Kasani, bahag na bahag ang bayag at ang et ni paring Blenglong kay Sweetheart Sara. Pag hindi pa gumalaw si paring Blenglong ay yayariin siya at kakapunin ni Sweetheart Sara. Sweetheart Sara lang ang malakas, maganda at maalindog. Sweetheart Sara, ikaw na, wala nang iba. Talagang love na love kita, patay tayo dyan. Talagang love na love mo si Sara, ha? Kalat ni ulit, oh. Alam mo, Kasani, sa totoo lang, nakakaburat na ang topic politika. Mabuti pa siguro mag-topic na rin tayo ng tungkol sa mga kabit. Bukas. Maganda yung topic natin bukas. Alam yung topic natin bukas, abangan nyo, ha? Yung kay Jessica Soho. At napakaraming nanood doon, kalat ni, mga boss. 4.2 million. Kaya tatapigin natin bukas yun. Tigil mo natin itong mga impeachment na to. Masaya yun bukas. Yun nga sana itatapik ko Kaya nakita ko nga to si Sara. Oo. Plasito Silva. Sana si Trillanes lang ang presidente para makita ni Digong ang hinahanap nilang laban. O, diba? Wala nga. Kalat ni ulit, Paano Kasani? Ano mangyari kung malobat ang battery of auditors ni paring Kimo? Yaring-yari na naman tayo dito. Diyos ko, mahabagin, tulungan niyo po kami. Patay tayo dyan. Marilo Pabianak, shout out, Blessed Sunday po tayo sa mga kawaryos. Let's pray po para sa ating Pope Francis na malabanan ang karamdaman niya sa ngayon. Pambihira nga po itong mga kumukonsinti sa mga ginawang pagnanakaw ni Sara, mga bulag at bingi. Sila sa sigaw ng katarungan at katotohanan. Para saan pa ang abala nila? Ang abala, sila ang mga manya para saan pa? Wag nga silang magkanwari pa para sa bayan ng ginagawa nila. Ayan at nag-proof na mapatunayan nila na sila ay tunay na public servant. Kaya puro sila plastic. Kawawa tayong lahat. Kaya nga din po kontra si Jinggoy. Kasi nakita at naramdaman niya ang mapahiya sa taong bayan, mapaalis sa tatay erap niya. Puro korap. Kasi nga po tayo, Comelec, hindi makabayan. Siya ang pinagsisimulan ng ganitong kalagayan ng ating bansa. God bless us po tayo sa mga kawarriors. God bless Marilo Castro. Salvador Centeno, shout out. Marilo Pabian ulit, Sobrang nakakayak po ang dinanas nung whistleblower ng ghost student nito. Kay Atty. Toto po, hindi
kay Atty. Toto po, siya humingi ng tulong. Tapos sa vlog na napanood ni Secretary Angara, kaya naalarma na talaga ang DepEd. Alam po tinanggal sila bilang principal dahil sa pagbubunyag niya. Kabi-kabilang death threat ang sa kanya. Kaya nawa maparusahan lahat ng kasabwat ng anomalyang ito. Kaya lalong bumababa kalidad ng edukasyon natin dahil kahit mga guro kasabwat na din. Totoo yan. Marilo pa biyan ulit. Oh. Ang mahirap po kasi, may putik din maibabato sa Malacanang. Kaya ganito nangyayari. Pero si FBP Lenny, nasa Malacanang lahat ng desisyon niya tungo sa kabutihan ng ating bansa. Pag mabuti ka talaga, talo ka eh. Pag hindi ka marunong gumawa ng kahayupan, talo ka. Oo. Tedo, narinig ko ba karaoke kanina sa vlog ni Claire Castro tungkol sa pagkamature candidate ni Sara? Maganda ang pagkakabalangkas niya. Kapani-paniwala batay sa ebidensya. Basta si Atty. Claire, Ted, saludo ako doon. Pwede nga presidente, ni malay mo ha. Hindi natin alam. Ted ulit oh. Maynila batang toits, boom tarat-tarat na daw siya. Siguro nabigyan ng jacket to. Hindi ko alam yan. Ganun ba yun? Batang Manila toits, boom tarat-tarat siya. OMG. Jane Labay na ulit to. Sir Rox, buti na lang napanood ko yung interview ni Atty. Lambino. Okay na sana siya sa akin pero nang tanongin about ICC, lagot, bagsak ang grado niya sa akin. Patay. Kaya ayaw ng US at ang ibang malalaking bansa maging member ng ICC is because malaking bansa sila. Powerful nation sila. Ang US ay most powerful nation in the world. Bakit siya magme-member ng ICC? Di malilimitahan ang power niya. Ang ICC is good for small nation na most likely mag-abuso sa kanilang mamamayan. At ang mamamayan nila walang matatakbuhan para sumaklolo sa kanila. Ay, naku po, parang nang sinabi ni Atty. Lambino na free na si Digong. No? Na free na si Digong sa crime against humanity. Patay-tay dyan, no? Mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. Maganda topic natin bukas. Oo. Tungkol ho sa kulto na meron ng 4.2 million views. Pag-uusapan ho natin yan. Ha? Para mawala naman tayo dito sa lintik na impeachment na to na wala naman yata patutunguhan. No? Mga friend. Sa Lord po ang kapit kay God. Ang iba. God bless. Magandang gabi po, mga friend.